Excuse me po, pwede po magtanong. Alam niyo pa ba kung saan yung Palma? Hindi ko po si Makitay, kanina pa ako nabuburog. Oh, hi! Sorry, pero what's burog? Mabuburog. Mababaliw po, masasabog. Palma's just near here lang. Just walk straight up until the blue car over there, and then when you see a tall building with stairs, may nakalagay naman sa top na Palma Hall. Then you just enter through the big gates. Medyo nalito ako, sis. Pwede pa ulit, isa pa. Ay, wait, are you gonna go there ba? You wanna come with us na lang? Oo nga, that's a good idea. Ano, carbs? Carbs? Ano yun? Carbs, R-U-G. Nemo, wait. Lalo ako naburog sa sinabi mo. Paano naging carbs yun siya? Carbs, carpet. In other terms, rug. When you spell rug, R-U-G. Grabe, ang dami ko na pagdaanan sa explanation mo. Oh my god, you don't know that pala? Pero Kyla, I'm Pix. Ay, ako magaling ako mag-picture. Kuhaan ko kayo pics, dali. What do you mean? Pix means she's G daw. Paano naging G? Amazing ang language nyo, no? Pix! Diba, when you save an image sa desktop, the file name ends with .img. So, ayun, img. Wait, saan ka ba pupunta? Pupunta sana ako sa orientation ng org na to eh. Oh, let's go there together na lang. It's a long walk pa, so let's ride the car na. Babes, ang kinda craving neon balls. Want mo? Yeah, the one they sell sa daan. Wala ata silang change for 1,000 though. Is that okay? Eat muna tayo tapos let's go na. Carbs? Pics? Neon balls? Ay, hindi ko maganda sinasabi nila ito eh. Parang malapit lang naman yung Palma. Pero gusto nila naka-car. Kaka-intimidate. Bahala sila dyan. Nakarelate ka ba? Ano napansin mo? Kung ang sagot mo ay diversidad ng wika, social status, o konyo, tumpak ka riyan! Ang salita ng taon ay ang salitang konyo. Ikaw, sa tingin mo ba ay konyo ka? Nanood ka lang para malaman ang kasagutan. Pero bago tayo magsimula, ano nga ba ang konyo? Simulan natin sa etimolohiya at kasaysayan ng salita. Ang salitang konyo ay orihinal na nagmula sa wikang Espanyol sa ganitong ortografiya, gamit ang enya. Orihinal itong tumutukoy sa bulgar na tawag sa parte ng katawan ng tao, partikular ang ari ng babae. Pagamat ito ang kahulugan, ito ay nagkaroon ng ibang kahulugang malayo mula sa orihinal nitong pinagmulan. Ginagamit ito ng mga Espanyol at sa Latin America, sinonimo kung paano ginagamit ang salitang fuck o damn sa Ingles, bilang interjection o salitang padamdam na nagpapakita ng biglang takot, galit, saya o iba pang damdamin. Nakadepende sa kontekstong paggamit at tono ng pagsasalita. Pero iba ito sa pagkakagamit sa Pilipinas. Ginagamit ang salita sa ibang paraan at makikita sa spelling na konyo na merong Y. Ito ay karaniwang tumutukoy sa wikang pinaghalong Tagalog at Ingles na sinasalita naman sa paraang tangi sa pagiging konyo. Pwede itong maging isang variety ng wika at pwede rin naman bilang adhetibo upang ilarawan ng isang tao, partikular na ang kanilang status sa lipunan. Pero sa wika naman, iba ito sa simpleng paggamit ng Ingles sa Tagalog na pangungusap o vice versa, na kilala naman sa tinatawag na Taglish o Modern Taglish. At doon naman sa adhetibo, tinatawag na konyo ang isang tao kung ang paraan ng pakikipag-usap nila sa kanilang mga kasama ay pinaghalong Filipino at Ingles. Kung saan ang Filipino mga salita ay may English accent, 'di ba? Kung halimbawa, nasasabi itong maarte, kagaya na lamang ng ang tunog na paro-paro sa Pilipino, kapag sa konyo ay nagiging paro-paro. Minsan naman ay may sariling termino rin ang mga konyo na sila-sila ang gumagawa na siya namang tatalakayin natin mamaya. Madalas din naman ay kakabit nito ang social class ng isang tao, kung saan kapag naririnig ka ng iba na nagsasalita ng konyo, pwedeng isipin nila na isa kang taong nag-aaral sa isang prestigious o isang grandeng universidad, o kaya galing ka naman sa mayamang pamilya, o kung hindi naman ay pwedeng nakakataas ka talaga sa lipunan, o yung bang tinatawag ng mga Gen Z na pwedeng meron kang aircon humor, yung kabaliktaran ng kalye humor. Yun nga bang sinasabi din nila ngayon, di ba, na madalas na kung tutuusin parang taga-Ateneo o kaya taga-Lasal. Dahil dito, naging kaakibat din ito ang assumption na kulang ang kaalamang ipahayag ang sarili sa isang wika ng may mataas na kahusayan, kung kaya naman ay kailangan mag-code switch. Ang mga stereotype na ito ay pinagsasama ang dalawang magkaibang grupo. Mga batang konyo na hindi naman konkretong galing sa upper class, at mga rich kids na assume na konyo dahil lang sa kalagayan nila sa buhay. Ilan pang stereotype ay mga hindi marunong mag-commute at updated sa mga latest trends sa internet man o sa mga luxury goods tulad ng bagong labas na iPhone.
Maihahawig ang paggamit ng salitang ito nang nagmulang tawagin ng mga Pilipino ang paraan ng pagsasalita ng mga Espanyol sa paraang paghahalo ng dalawang wika upang maipahayag ang sarili. Sa panahon natin ngayon, madalas itong nakikita sa iisang social class. Sa ilang pag-aaral naman na ginawa mula noong taong 2000 hanggang 2009, nakita kung paano ginagamit ang Konyo Talk hindi lang sa pasalitang paraan, kundi sa pasulat din. Sa isang pag-aaral ni Garvido 2012, binahagi niya ang analysis kung bakit at paano nga ba ginagamit ng mga Pilipino, particular ng middle to upper class, ang Konyo Talk upang makasalamuha sa kapwa ka-social class nila. Sa maikling salita, mula pa man noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol, laganap na ang paggamit ng wikang ambivalent, lalo sa Pilipinas na nakasanayang historical na ipakita hindi lang ang kanilang estado sa buhay, pati na rin ang mga karanasan na nabubuo sa iba't ibang bahagi ng lipunan. Ang paggamit ng Konyo Talk ay naging isang dialektong sumasalamin sa diskurso na nangyayari lamang sa isang parte ng komunidad na may layuning ipahayag ang kung anumang gusto nilang sabihin. Madalas nang ginagamit pa mula noon ang konyo pero hanggang ngayon naman ay nanatili itong culturally relevant. Halimbawa, ibinahagi sa isang news article ng Philippine Daily Inquirer na pinamagatang Konyo Language, the practice of code switching ang salitang konyo noong December 4, 2023. Sumikat din sa ilang social media platforms at naging spark muli ng ilang usapan at TikTok Reels noong nag-post sa DILSU Freedom Hall noong ikaunang araw ng Abril ngayong taon. Ang De La Salle University ay isa sa mga universidad sa Pilipinas na stereotype bilang lugar kung saan maraming konyo. Ang post ay isang meme na hindi raw nila kayang tumawid sa Taft Avenue nang wala si Kuya Guard. Para mas mailarawan ang iba't ibang aspekto ng salitang konyo, gumamit tayo ng kapangyarihan ng media para ilarawan ito, lalo na ang medium na alam ng lahat, ang telebisyon. Ang paggamit ng salitang konyo bilang adhetibo at konyo bilang wika ay namamayagpag sa lipunan. Makikita ito sa napakaraming mga palabas lalo na sa mga karakter na may ginagampanang papel sa pelikula bilang pwedeng anak mayaman, spoiled, mga trophy wife, mga out of touch o yung mga natural o pinanganak na talagang mayaman. At iba pang katulad na uri upang ipakita ng malinaw ang estado nila sa lipunan kung saan sila ay pinapakita rin bilang kabaliktaran ng mga nanggagaling naman sa mga simple o payak na pamumuhay. Ang sino mang sumagot sa kanila sa parehong paraan ng kanilang pananalita ay nagsisilbing challenge sa kanilang estado bilang nakatataas. Ang wikang konyo rin ay usong-uso sa mga karakter na naging biktima na ng korporal na mga sistema kung saan Ingles ang pangunahing medium. Tingnan ang maikling clip na ito na usapan ng dalawang karakter na may salungat na estado kung saan ang mas mayaman ay konyo at ang isa naman ay simple o tila kalye ang pananalita. Nasaktan ko si Luna, which, by the way, was not the whole story kaya wala kang proof. Then, nilabas mo yung video ng CCTV sa forum. And now this? Kailan ba kami titingnan, Sky? Subalit, hanggang sa multimedia nga lang ba ang abot ng gamit ng mga salitang ito? Sa totoo lang ay hindi, dahil nakikita naman natin ang impluwensya nito sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Malalim na itong nakaugat sa katauhan ng mga Pilipino, lalo na maraming sa kabataang populasyon ng Pilipinas ay tinuturuan ng mga magulang ng wikang banyaga, lalo na ng wikang Ingles dahil nagsasabing ito ang simbolo ng estadong mataas, mayaman at higit sa lahat, maalam at matalino. Ingles ang naging first tongue kaysa sa Pilipino. Halimbawa, Anak, can you say mommy? Imbis na anak, pwede mo bang sabihin nanay? Anak, can you say yes? Can you say no? Sa halip na, pwede mo bang sabihin oo o hindi? Lalo pa itong lumalaganap sa kanilang paglaki at pagtanda. Lalo pa itong nakikita sa henerasyon ngayon, ang Generation Z na kilala sa kanilang mataas na antas ng aktibidad sa social media. Sa mga plataforma katulad ng Facebook, Twitter, Instagram at TikTok, sila ay nakikibahagi sa iba't ibang uri ng content mula sa memes, mga vlogs, mga challenge, at kung ano-ano pa hanggang sa mga live streams. Ang konyo na pagsasalita na isang halo ng Ingles at Tagalog ay karaniwang makikita din sa mga posts at mga comment sa mga social media sites na ito. Bilang resulta, ang paggamit ng konyo ay nagiging bahagi na ng pang-araw-araw na komunikasyon ng mga kabataan. Ang ganitong uri ng pagsasalita ay nagpapakita ng kanilang kagustuhan na maging relatable at cool, kasabay ng pagpapakita ng kanilang bilingual na kakayahan.
Dahil rito, ang kakayahan na maglipat-lipat ng wika na tinatawag ring code switching sa paraang subconscious ay nahasa. Sa pamamagitan ng social media, ang konyo ay nagiging isang makabagong paraan ng pagpapahayag ng sarili na madalas gamitin ng mga kabataan upang ipakita ang kanilang personalidad at humor. Bukod dito, marami rin mga salitang hindi kayang isalin sa Filipino o hindi kaya sa Ingles. Lalong nagpapatibay ang ganitong phenomenon bilang isang pangangailangan upang maipahayag ng diretso ang mga nais ikomunika sa ibang tao. Halimbawa, paano kung nakakaintindi lamang ng purong Filipino ang isang tao? Kagaya nito. Wana, pakikuha nga yung bag. Backpack? Ano yun? Ano yung mga laman na gamit ko? Iyong maleta ba? Yun nasa tabi ng lamesa mo? May mga laman yun na gamit mo? Hindi, yung mas maliit. Ito bang sinasabit sa balikat na bayong? Hindi, yung mga sinasabit sa likod tapos may dalawang strap. Ano ba yung straps? Alam mo, ako na lang kukuha. Ako na lang kukuha. Ngayon, isipin niyo kung ganito palagi ang takbo ng usapan. Hindi ba't nakakapagod? Kaya kahit papano, meron pa rin umuusbong na pangangailangan mula sa paggamit ng salitang konyo. Kasama na rin dito ang kabuluhang kreatibo ng mga nagasalita nito. Kakaiba rin ng wikang konyo dahil sa mga salitang nagkaroon ng iba kahulugan dahil sa medyo pilosopo ngunit may sense pa rin naman na pagkapapakahulugan. Katulad na lang ng nasa unang skit, ang mga salitang carps na ang ibig sabihin ay RUG, pics na ang ibig sabihin ay IMG, at timbs na ang ibig sabihin ay bakit dahil sa English ng timba ay bucket. Ang lahat ng ito ay bunga ng ganitong phenomenon. At bukod sa kontekstong normal na alam natin hinggil sa salitang konyo, may kinalaman din ito sa abilidad na gumamit ng dalawa o higit pang wika ng halos effortless kung tutuusin. Gamit rin ang konsepto ng konyo, nagagawa nating alamin ang estadong sosyal ng isang tao. Yung isang aspekto ito ng sociolinguistika, kung saan ay tayo mismo ang nag-a-adjust sa pakikipagkapwa at pakikipaghalubilo nang bumabase lamang sa wika ng isang tao. Mas nakikilala natin ang mga pumapaligid sa atin at nagse-self-correct tayo mula doon sa mga interaction na yon. Halimbawa, sa classroom setting, kung halimbawang konyo ang mga estudyante, gagamit ba ang teacher ng mga konsepto sa pagkatuto na hindi nila naiintindihan? Paano nila may sasaloob ang lektura? Paano makasisiguro ang teacher na nauunawaan ng mga estudyante ang lahat? Sa pakikipagkapwa, paano magkakaugnayan ang dalawang taong nabibilang sa magkaibang konteksto? Makakapagkapwa ba sila kung hindi sila nagkakaunawaan? Pinapakita nito ang kahalagahan ng konyo sa ating lipunan at lalo na sa pagpapalitan natin ng mga salita sa Ingles at Tagalog sa bawat pangungusap. Kung tutuusin nga ay parang lahat tayo ay konyo dahil sa karakteristika nitong dinamiko at yung kakayahan nating mga Pilipino na mag-code switch sa mga pangungusap. Yun nga lang ay, syempre may mga downside ang pagiging konyo katulad ng nai-intimidate ang ibang tao o kaya yung iba naman ay nagkakaroon talaga ng malinaw na diferensya sa mga social status. Kaya't muli ka naming tatanungin, ikaw, sa tingin mo ba ay konyo ka? Sana'y nakatulong ang video na ito sa inyong pagkaunawa sa konseptong ito. Huwag mag-aatubiling mag-comment kung mayroon kayong katanungan at huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli mga konyo. Bye! Bye!